Matapos rummaging sa paligid, natagpuan ko ang isang buhok na nahulog sa panahon ng aking huling pakikipaglaban sa sinaunang ape, at pagkatapos ay hinayaan ko ang Little Tangerine na isaulo ang amoy ng sinaunang ape. Nangako ako dito, kung makakatulong ito sa akin na mahanap ang ancient ape, ay supply ko ito ng inihaw na karne ng baka sa loob ng 1 taon. Kaya, sa patnubay nito, tumakbo ako patungo sa lungga ng sinaunang ape. Pinagmamasdan ng pag-alis ko, ang mga primitibong naninirahan sa isla ay nagdaos ng isang seremonya ng pamamaalam para sa akin, ipinagdiriwang ang pag-alis ng Diyos ng salot, hindi na bumalik. Nagbangga sila ng mga gong at drums, nasa sabik, may mga mata ang langit, kung hindi siya umalis, kinainsana niya ang lahat ng pamilya namin. Magre-recruit lang po ako ng bunsong kapatid. Pagbalik ko kasama ang foodie na iyon, iiyak ka ng walang luha. Sa ilalim ng lead ni Little Tangerine, nakarating ako sa isang mapanglo na bahagi ng isla, kung saan ang isang eerie at nakakatakot na aura ay kumakalat sa lahat ng dako. Little Tangerine, sigurado ka bang nandito ito mali ba ang landas na tinakbo mo hindi ito tila isang lugar kung saan mininirahan ang sinaunang unggoy? Bukod dito, ang aking katawan monster compass ay hindi picking up ang enerhiya ng sinaunang ape. Matapos makatanggap ng positibong sagot mula sa Little Tangerine, sinamahan ko ito patungo sa yungib. Ang maliit na Tangerine ay nanginginig ng husto, anong klaseng nakakatakot na monster kaya ang nasa cave na ito? Huwag kang mag-alala, natakpan kita. Ano ang dapat ikatakot? Pagpasok ko sa yungib, tinamaan ako ng putrid smell. Wala pa ring nakitang galaw ang monster compass, hindi pa rin natutuklasan ang presensya ng anumang monster. Matapos maglakad ng kaunti, umalangaw ang ungol ng isang monster mula sa loob ng kuweba. Gayunpaman, ang tunog na ito ay tila hindi nagmula sa sinaunang ape, nagpa siya akong magkulit para sa isang mas malapit na pagtingin. Nakita ko ang mga cobwebs na nakasabit sa kisame at hindi kilalang itlog ng monster na nagkalat sa buong sahig. Pwede ba itong lungga ng gagamba? Matapos tumingin sa paligid, natuklasan ko ang isang magandang babae na nakulong sa yungib. Inalerto ako ng system na, ang ape ay nagtataglay ng bloodline ng sinaunang mabangis na hayop na nakatala sa Classic of Mountains and Rivers. Matapos kumain ng ilang junk food, ito ay naging tao. Nang marinig ko ang prompt na ito, nabuka ang bibig ko sa gulat, damn, ito ba ang ancient ape? Paano ito naging tao? At isang babae, ganoon din ang gulat ng babae nang makita ako. Yumuko ako, napapaisip, at sinabing, dati kasing laki mo ako. Paano ka naging maliit? Sa ganito, ang batang babae ay nag-alala, ikaw ito, ano ba ang ginagawa mo dito? Wow, natuto talaga ang sinaunang ape na magsalita ng wika ng tao. Kaya, nagbiro ako, nagtanim ba ang sinaunang ape upang maging pino at maging isang maliit na goblin ng magkagayon? Sumigaw ang babae, mag-ingat. Tingnan mo ang paligid mo. Tumangala ako, nakita ko lang na may lumitaw na grupo ng mga pangit na nilalang sa kisame ng kuweba. Ang isa sa kanila, nakanganga ang bibig, ay bumungad sa akin. Diretso ko itong hinawakan sa palad ko. Ang system ay nagudyok. Ang pangit na nilalang na ito ay tinatawag na Dead Rotten Reptile. Taglay nito ang bloodline ng sinaunang monster, Xiang Liu, na nakatala sa Classic of Mountains and Rivers, na may haba na 10-60 metro at may timbang na 40,100 tonelada. Ito ay nabubuhay sa mga grupo, may matalim na fangs, at isang malaking puwersa ng paggat, at maaaring mag-spray ng kaagnasan na kamandag mula sa buntot nito. Ang napakalaking tuko na ito ay ang overlord ng underground world ng Abyss Island at ang arch-enemy ng Ancient Ape. Samantala, hindi pa rin kumikilos ang nilalang na nasa kamay ko, tinangkang kagatin ang braso ko. Pinisil-pisil ko ng malakas at pumutok ito. Naglakas loob kang kagatin ako. Ang palad ko ay puno ng nakakasukang likido. Nang makita akong pumatay ng isa sa kanila, napukaw ang isa pang monsters. Ang patay na bulok na reptilya ay mabangis na nakamasid sa akin, na nakapalibot sa akin at lunging sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga nakausli na bibig. Itinaas ko ang aking paa at tumama, nakakasuka na reptilya. Lumayo ka sa akin, pero napakarami ng mga ito. May mga umakyat pa sa likod ko at kinagat ang mga spikes ko. Gayunpaman, ang aking mga kakayahan sa pagtatanggol ay hindi dapat maliitin. Binasag ko ang kanilang malambot na ngipin.
Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pag-akyat ng mga nilalang na ito sa aking likod. Isang grupo ng mga nananaig na mga jerks. Akala mo ba easygoing ako? Naisip ko, hayaan mo ipakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Thorn armor, aktibo, ang mga loko sa aking likod ay agad na ginawang pulot-pukyutan. Sa sandaling iyon, tumingin sa akin ang batang babae, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga, ang aking matangkad at makapangyarihang figure ay malalim na nakalimbag sa kanyang isipan. Pero the next second, nag-hit ang image ko sa puso niya dahil sobrang nakakasuka ang liquid sa likod ko. Nang makitang hindi nila ako matalo, ibinaling ng patay na bulok na reptilya ang kanilang atensyon sa nakulong na batang babae at sinilong siya, handang lunukan ang buo nito. Itinaas ko ang aking paa at dinurog ang mga ito sa isang pole. Sa piling ko dito, sino ang nang-ahas na saktan siya? Nang makita kung gaano ako kabangas, natakot ang patay na bulok na reptilya at nagsimulang umatras, naghahanda na tumakas. Sabi ko ba pwede ka nang umalis, naglaway ako ng radioactive heat ray, ikaw nakasuklam-suklam na bastardo? Mamatay kayong lahat? Habang ang amoy ng lutong karne ay nagwawasak sa hangin, ang mga maliliit na nilalang na ito ay naging abos sa lugar. Tumalikod ako at binigyan ng maingat na heart sign si 8 Girl gamit ang aking mga daliri. Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Pagkatapos, maingat kong ginamit ang aking mga kuko upang putulin ang bagay na nagbubuklod sa mga braso ng batang babae, at pinanood habang nahihirapan siyang makawala sa kanyang mga pagpipigil. Matapos makita ang batang babae na nakalaya, mahina akong umubo at tinanong ko siya kung paano siya nagbago sa isang tao. Unti-unting umatras ang dalaga, nagsimulang maghanap ng kung ano-ano. Pinulot niya ang isang malaking buto at dinurog ito sa mga bato. Akala ko naghahanap siya ng sandata para labanan ako, kaya mabilis kong ipinaliwanag, huwag kang matakot. Huwag kailanman bully ang mga babae. Binasag niya ang bato at inilabas ang isang natirang fruit core, stuttering, eating this, I turned into what I am now. Nagulat ako, naging tao ka sa pagkain ng bungang ito. Ito ba ang maalamat na devil fruit, o marahil isang transforming pill sa mga nobelang pantasya? Upang sa huli ay manalo sa maliit na ape batang babae, nagpa siya akong magsimula sa pamamagitan ng pagsakop sa kanyang tiyan. Susunod, panoorin ang ginagawa ko para sa inyo. Inayos ko ang panggatong sa isang maliit na hugis burol, pagkatapos ay ignited ito sa burnt breath. Kahit ganoon, nanginginig sa takot ang aking maliit na ape girl. Nag-skewered ako at inihaw ang patay na bulok na reptilya. Ayaw ko kumain ng mga ganyang kasuklam-suklam na bagay, pero para sa kapakanan ng ape girl at evolution points, dapat kainin ko ito kahit na nakakasuka. Gayunman, mukhang masarap ito matapos itong ihawin. Maging ang ape girl ay nagsimulang mag-drooling. Maya-maya pa, iniabot ko ang lutong karne sa ape girl at little tangerine, at nagsimula silang kumain ng buong puso. Kumusta naman po ito ang sarap di ba ito ay tinatawag na skewer? Habang kumakain, tinanong ko yung ape girl, although gusto ko ang itsura mo ngayon, pwede ba ibalik sa original form mo kung nag-transform ka palang dati sa sinaunang unggoy, hindi ka sana binubuli ng mga reptile na yan. Sagot ng ape girl habang kumakain. Hindi ko kaya, magbago ka na ulit. Naisip ko sa sarili ko, how laid back can this girl be sa primitibong gubat na ito na puno ng monsters, hindi niya makikita ang araw bukas sa ganitong anyo, gayunpaman. Masaya pa rin siyang kumakain. Kung hindi niya ako nakilala ngayon, malamang kinain na siya ng walang bakas na natitira sa ngayon. So, tinanong ko si system kung may paraan ba para mabago ang likod niya. Tiwala ang system na nagsabi, syempre kaya ko. Ang system na ito ay isang hayop sa agham. Gayunpaman, kailangan kong suriin ang prutas at baguhin ang mga bahagi nito upang payagan ang ape girl na bumalik sa kanyang orihinal na form. Mas maganda pa, pagkatapos ng pagbabago, malaya siyang makapaglipat sa pagitan ng anyo ng tao at ni monster. Nang marinig ko ang balitang ito, natuwa ako ng husto. Sabi nga sa system, maaari ko rin bang malayang lumipat sa pagitan ng anyo ng tao at monster, makakabalik ako sa mundo ng tao at makakasama ko muli ang aking pamilya. So, tinanong ko yung ape girl kung naalala niya kung saan niya napulot ang prutas. Natulala ang ape girl, Cliff, tambak ng buto. Sumunod sa alituntunin ng hindi pag-aaksaya, ipinasok ko sa bibig ko ang skewer sa kamay ko.
Matagumpay na devouring ng dead rotten reptile, evolution points dagdag 645. Gantimpala, evolution points dagdag 20000. Wow, mahusay, kaya maraming evolution points. Nag-smirk ako, kahit hindi Earth ito kundi isa pang parallel world, at hindi ko mamit ang pamilya ko, at least after ko maging tao, pwede ko nang ipare sa Ape Girl at mabuhay ng masaya sa deserted island na ito. Pagkalipas ng 2 oras, sa patnubay ng Ape Girl, nakarating ako sa talampas na binanggit niya. Ang lugar ay puno ng mga kalansay ng tao na mukhang napakatakot. Tulad ng iniisip ko kung ano ang nangyari dito, ang bunga ay naroon. Kasunod ng direksyon ng kanyang pointing finger, nakita ko ang isang malaking puno na naligo sa gininto ang liwanag na nakatayo sa talampas, na kargado ng mga bunga. Pagtingin sa hugis na ito, dapat ito ay tama. Kaya, inunat ko ang aking mga limbs, naghahanda na umakyat at pumili ng ilang. Tulad ng masigla kong pag-akyat, isang pterosaur ang lumipad sa ibabaw ng ulo. Isang patak ng malamig na pawis ang nahulog sa akin, hindi naman ako aatakehin ng taong ito, di ba being stuck halfway up, kung sumiklab ang away, magiging problema. Ang pterosaur kalapati pababa sa kanyang bibig malawak na bukas. Nang akala ko ay darating na ito para sa akin, naaga nito ang isang bunga sa puno at nilamon ito ng buo. Pagkatapos nitong lulukan ng bunga, nagniningning ito ng gininto ang liwanag at pagkatapos ay nagbago sa anyo ng tao, na nag-flutter bago mahulog. Yung mga buto sa lupa ay tila labi ng monsters na nagkamali ng kinain ang bunga at nahulog. Ito ay isang masamang lugar, kailangan kong pumili ng mga bunga at mabilis na umalis. Noon, isang napakalaking halimaw na ibon ang lumapag sa tuktok ng talampas, at nakatitig sa akin ng mga mata nitong pula. Ang system alerted, ang kawaila-hilakbot na ibon na ito ay tinatawag na Deathlark, nagtataglay ng bloodline ng sinaunang hayop Yukiang, isang mahiwagang malaking ibon. Ang hitsura nito ay laging may kasamang kamatayan. Ang pagdating ng nilalang na ito ay nagbigay sa akin ng isang masamang pakiramdam. Akala ko baka ito ang guardian beast ng puno ng prutas na ito, pero patuloy na nakatitig ang ibon. Ano ang kahulugan ng ekspresyon nito? Mukhang halos ito ay nangungutya sa akin. Sa kabila nito, hindi ako naglakas loob na kumilos ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito ang home turf ko. Nang makita kong nakatitig lang ito sa akin na walang balak umatake, dahan-dahan kong ipinagpatuloy ang pag-akyat paitaas. Pagdating sa puno, nagsalita ako, "Hello there, Big Brother Bird." Sabi sa akin ng isang kaibigan masarap ang mga prutas dito, kaya pumunta ako para tikman ang ilan. I assumed na pumayag ito, kaya pumili ako ng 2 prutas. Salamat Kuya Bird, hindi na kita aabalahin pa. Column, nagpakita ng galit ang malaking ibon ng hindi ko kainin ang mga prutas on the spot. Inaasahan nito na lunukan ko agad ang mga bunga, at pagkatapos ay magbago sa isang anyo ng tao, at mahulog sa aking kamatayan. Bigla itong kumalat ang mga pakpak, 12-dosenang metro ang lapad, at naglabas ng isang hindi kasiya siyang sigaw. Nagulat ako, nagtataka kung ano ang balak nito. Pagkatapos ay tumalon ito at sumisid pababa sa bilis. Mabilis kong iniwasan ang pag-atake nito sa isang mabilis na paglukso sa gilid. May problema ba ang ibong ito? Ayos lang naman kanina. Bakit bigla itong naging masama ang loob? Mahigit 2 prutas lang, kailangan ba talaga kaya? Hiniling ko sa Little Kun na mabilis na mag-imbak ng mga prutas sa system, dahil magiging masyadong hindi komportable upang dalhin ito sa paligid. Kinuha ni Little Kun ang mga prutas at tinanong kung nais kong suriin ang mga ito ngayon, ngunit ang pagsusuri sa prutas ay nangangailangan ng 100,000 evolution points, at kasalukuyang mayroon lamang akong 73, 310 evolution points, hindi sapat upang magpatuloy. Pinaglalaroan mo ba ako? Bakit pa babanggitan ang pag-analyze kung hindi naman pwede? Kung alam ko, hindi ko sana sayangin ang evolution points ko. Nakikita mo ba ang nangyayari ngayon? Ang iyong host ay napakaabala. Noon lang, ang Deathlark ay nag-stretch ng mga kuko nito patungo sa akin. Hinalas ako ng mga kuko nito, dahilan para maging ang matigas kong balat ay sumigaw sa sakit. Habang naghahanda itong atakehin muli, kinontra ko ang isang Dragon Tail Whip, na pinipilit itong bumalik. Pagkatapos ay mabilis na siningil ang isang radioactive heat ray, gagawin kitang inihaw na ibon.
Sa isang boom, ang pinakamalakas na bibig hininga fired. Nagulat ako nang makahinga ang malakas na bibig na ito. Hindi ko napansin ito sa lupa bago, at ito ang dahilan kung bakit lumihis ang takbo ng aking pagbaril. Sa kabila nito, sinunog nito ang balahibo ng malaking ibon at dumiretso sa pagbagsak. Alam ko na hindi ito magdudulot ng malaking pinsala dito. Dahil sa recoil, ang aking pinakamalakas na pag-atake ay hindi matumbok ang Deathlark ng tumpak. Kailangan kong mahanap ang perpektong pagkakataon upang bigyan ito ng isang solidong burst breath at ilabas ito para sa mabuti.